Magandang umaga po, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, mga tagapakinig. Saan mang lugar kayo ng mundo naroon ngayon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. During the time po na buhay pa si Ginoong Eli Soriano noon, marami pong nag-aabang sa magiging reaksyon ni Kibuloy nung time na hamunin siya na makipagdebate dito kay Soriano. Kahit ako actually nung time na yon, ako curious ako noon sa magiging reaksyon ni Kibuloy. Kasi diba, nagpapakilala siyang appointed son of God daw. So dapat kung ikaw yung appointed son of God, malakas ang loob mo. Kakasaka dun sa hamon ni Soriano. Lalo na't pinapalabas ni Ginoong Soriano na ikaw ay mali, na lagi kang inaatake. So I think you are in the right position to defend your doctrine or to defend the church. And since ikaw yung anak ng Diyos, dapat kumpiyansa ka na maipagtatanggol mo ang iyong aral. Matatalo mo si Soriano sa diskusyon dahil nga sabi mo ikaw yung son of God, di ba? Dapat kabisado mo Biblia, dapat kabisado mo mga salita ng Diyos. Yun nga lang is walang nangyaring diskusyon. At may mga tao na nagtatanong kay Kibuloy kung bakit hindi siya lumaban ng diskusyon kay Soriano. Ano sagot ni Ginoong Apollo Kibuloy? Pakinggan ninyo mga kababayan. Wala dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano nyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensid nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. So, yan po ang sagot ni Kibuloy. At ang sagot naman ng mga na-brainwash na member niya, amen. Nag-amen sila. Actually, hanggang ngayon ay hindi po makapaniwala ang inyong lingkod na meron pa palang ganitong mga tao sa panahon ngayon na nagpapadala sa ganitong mga pang-uuto sa relihiyon. Kasi kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, way back 13 hanggang 17th century, during the time of the Holy Inquisition ng Iglesia Katolika, ang pang-uuto noon ng simbahan para daw maalis yung kaluluwa ng isang namatay sa purgatorio, kailangan may perang kumalansing. Because for a few coins, you can rescue them from their punishments and pain. When a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. So, ang mga tao naniwala na sa bawat kalansing ng barya umaangat daw yung kaluluwa sa purgatorio. So yan, naging mabenta yan, yung turo na yan. At meron pa nga noon na minamarket ang kaligtasan. Bale, bibilin mo yung kaligtasan mo at bibigyan ka ng pare ng certificate na magsisilbing katibayan na ikaw ay nakabayad na. So yan yung mga pang-uuto sa relihiyon noon. And I cannot imagine na sa panahong ito, meron pa ring mga ganyan pala. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Tulad nga nito ni Kibuloy na
Hindi ko malaman kung papaanong napaniwala ang mga tao sa ganitong wala man lang batayan sa Biblia ng mga kwento. So ngayon ang ating tanong, bakit po tinatalakay ito? Kasi po, natuklasan ko mga kababayan na hindi pala totoo yung sinasabi na yan ni Quiboloy na kaya hindi siya nakikipagdebate dahil natalo na niya si Satanas. Sabi niya natalo niya na si Satanas, so bakit pa siya matatalo sa mga kung sino man ang makipagdiskusyon sa kanya? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Hindi po yan totoo. Dahilan lang po yan ni Quiboloy. Alam nyo kung bakit hindi lumalaban si Quiboloy sa debate? Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. At sana kapag narinig ito ng mga members niya, yung mga naniniwala sa kanya, mag-isip-isip po kayo mga kababayan, ano? Ito, pakinggan ninyo. My stature in life now is different than before. When I talk here for 1 hour, millions of people are donating funds to me. They are donating millions of money when I talk. And then you challenge me, okay, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me $20 million and I will debate with you wherever you want. Because you challenge me in my stature right now. Mahal na ako ngayon. Pag nagsalita ako ng 2 oras, milyon-milyong dolyares na yan. Tapos, hindi ko alam kung sino kang kanto boy dyan. You challenge me to a debate and I will spend 1 hour or 2 hours with you. I do not get anything from your soul because you are a goat, and I wasted my time because it's not my level. I cannot do that. So you have to know that. Carnally, anyone want to debate with me, if you challenge me, produce $20 million and pay me. So ayun, kaya pala hindi lumalaban si Quiboloy sa diskusyon kasi walang pera sa debate. Kung gusto nyo ikang lumaban sa kanya, dapat magbayad ka ng 20 million. Kano 20 million? Kasi, biruin nyo, magsasalita si Quiboloy ng 1 oras sa power line niya. Milyon-milyon ang kita. Milyon-milyon ang kita, sabi niya. Samantalang kung makikipagdebate nga naman siya, 3 oras yun, natuyuan na siya ng lalamunan, wala pang kita. So, nung marinig ko ito, sabi ko, ito pala talaga ang rason ni Quiboloy, no? Bakit hindi siya nakikipagdebate? Ito pala yung dahilan kung bakit hindi lumalaban ng diskusyon yung leader ng KOJC, kasi walang pera sa debate. Ito talaga yung masasabi nyo mga kababayan na ang relihiyon pinagkakakitaan. Pero inyo, porque walang pera doon sa ganong activity, ayaw mo? Doon ka kung saan kakikita? Bilang mangangaral, hindi na maaalis yan. Yung pakikipagdebate o pakikipagdiskusyon. Yung mga nagsasabi na masama ang diskusyon, mga duwag na pastor yon, mga kababayan, mga duwag yon. Alam kasi nila na hindi nila maipapanalo yung kanilang turo, kaya they refuse to engage in an argumentation. Pero itong kay Quiboloy, ang rason kasi niya, wala naman daw pagkakakitaan sa debate, hindi naman daw siya kikita dyan. Unlike kung magsasalita siya 1 oras, milyon-milyon lang kita, maraming mga nagdo-donate. So ang habol ni Quiboloy, pera talaga. Pera. Dun siya kung saan siya kikita. I will agree. Pay me $20 million and I will debate with you wherever you want. Because you challenge me in my stature right now. Mahal na ako ngayon. Ano sabi ng Biblia tungkol dito? Pakinggan ninyo mga kababayan, ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastor at hindi may-ari ng mga tupa, nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinabayaan ang mga tupa at tumakas, at inagaw sila ng asong gubat at ikinakalat.
Siya'y tumakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. I do not get anything from your soul because you are a goat, and I wasted my time. So dyan mo malalaman yung hindi tunay na pastor, kapag bayaran at kapag duwag. Kasi pakialam ba niya kung anong mangyari sa mga tupa? Basta siya bayad, basta siya may kita. Kapag nasa alanganin yung kalagayan niya, tumatakas siya, inahayaan niya yung kanyang mga tupa ang mag-defend sa kanya. Ang Panginoong Hesus hindi ganun, mga kababayan. Palibasa ang Panginoon ay tunay na pastor, nagtungo siya sa Jerusalem kahit alam niyang delikado, kahit alam niyang ipapahuli siya doon. Ito, pakinggan ninyo sa aklat ng Marcos chapter 10 verse 32, nasa daan sila patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyuin nila, luluraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Nakita nyo? Ang tunay na pastor, walang bayad ang pangangaral niya. At hindi siya tumatakbo sa oras ng pangangailangan, lalo na kung nalalagay siya sa posisyon na kailangan niyang ipagtanggol ang aral. Kung nasa posisyon siya na kailangang ipagtanggol ang ebanghelyo, magde-defend talaga siya. Walang bayad yun. Hindi yung porke walang bayad, ayaw mo na. Mali po yun, mga kababayan. Ang sabi sa unang Korinto, chapter 9, verse 18, ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. Yan ang sabi ni Pablo. Kaso ang nakakalungkot kasi ngayon, mga kababayan, mga kapatid, maraming mga relihiyon ngayon ginagawang negosyo. Yung iba nga ginawang talagang family business Yung religion ginawang family business. Nagtayo ng religion, ipinaregister, at siya yung inilagay niyang sole proprietorship. So kapag namatay siya, automatic, lahat ng property ng kanyang religion, malilipat lahat yun dun sa kanyang anak or sa apo o sa pamangkin kung sino man ang pagmanahan niya. Kumbaga, dinaig pa yung mga private corporation Kasi sa mga private corporation, at least nagkakaroon ng seat sa board yung mga hindi ka mag-anak. Sa mga religion ngayon, pag namatay yung puno, ang leadership at ang mga property na pupunta automatic sa anak. Nakita nyo? Halimbawa, yung isang city dyan sa Metro Manila, hindi ko napapangalanan kung anong city yun, Nung namatay yung kanilang apostol, napunta sa anak yung leadership. Kaya yung anak niya, apostol din. Actually, lahat sila apostol lahat sila magkakapatid apostol. Pati apostol, kumbaga, minamana sa kanila. At kung hindi ka kamag-anak nung namatay na leader, hindi ka pwedeng maging apostol. Karapatan lang yon nung kanilang mga, o kung sino man yung kadugo nung founder. So dito nakikita ninyo na nakukurap pati yung turo ng Biblia dahil diyan sa tinatawag nating religious dynasty. At dahil diyan sa religious dynasty na yan, nagiging family business ang religion, mga kababayan. Meron naman diyan religion na sandamakbak ang gastos. Bebentahan ka ng kung ano-ano. May concert ticket, may food pack, may produktong ganito, may produktong ganon, networking, etc. I-recruit ka talaga. Kumbaga, ginawang captive member or captive market yung mga member. Walang karapatang tumanggi. Minsan hindi ka pa nga nai-inform dun sa binebenta, nakalista na yung pangalan mo na ikaw ay bumili. Ewan ko kung nabalitaan niyo yung religion na yun, ayoko na lang magsalita din kasi meron pang nauuso ngayon yung pag-birthday ng leader, kailangan yung mag-ambag-ambagan para may maibigay kayo dun sa leader nyong nagbe-birthday. Uutuin ka pa nga, palakihan pa nga daw ang bigay para matuwa si pastor o si brother, dyan kay Kibuloy, ginagawa yan, mga kababayan. Eto, pakinggan ninyo. Wanted to, because Ate Renita was talking about the individual goals.
So I want to expound on what she was saying. So for 25 years, I have a list of it. These are the financial goals of the members there. Every week, every Sunday, they will announce it. Love offering, that is supposed to be greater than your tithes, which is 10% of your income. Ministry to the poor offering, which is vague because there's also Children's Joy Foundation and Sunshine Philippine Movements offering. Television ministry offering for the Sunshine TV and radio stations. Pinas offering, which is the newspaper and other publication materials. Building fund for the Kingdom and other small rented churches or KLCs. Emergency fund for who knows what. And then wave offering after the preaching. That's every Sunday. And other than that, there is a concert pledge for every concert held in certain places, either in the Philippines or outside of the country. There is also Tribute to the King, which is a mid-year sacrificial giving of huge amounts ranging from $500 to $10,000, or sky is the limit. There's also a pastor's birthday gift, usually for a new house or a new car, or whatever new project he can think of. Fernandez Group was directed to raise 12,000 Singaporean dollars, about 442,800 pesos, for the MOB. She had to deliver 500 Singaporean dollars, about 18,450 pesos, for Kibuloy's birthday. Her group also had to turn over 2,500 Singaporean dollars, about 92,250 pesos, for the same event. Those birthday gifts and proceeds from the Tribute to the King mid-year sacrifice bought new homes and cars for the appointed Son of God. In the US, quotas for the MOB ranged from $10,000, over 503,000 pesos, to $50,000, over 2.52 million pesos, depending on one's financial status and ability to raise money, Killian said. Nakita nyo? Ginawang negosyo talaga ang religion. Actually, kahit nga ngayon na pinaghahanap si Kibuloy, patuloy pa rin daw yung pa-birthday gift na cash na yan kahit wala siya, kahit nagtatago siya. So, ibig sabihin, kahit nagtatago siya, tuloy lang ang pasok ng pera. Ito, pakinggan ninyo. The Justice Department says fugitive doomsday preacher Apollo Kibuloy remains in the Philippines. The DOJ adds Thursday, April 25, prosecutors already filed a motion for a whole departure order against Kibuloy and that he is already on the Bureau of Immigration's lookout list. Kibuloy's former followers claim the group's fundraising efforts continue unabated in the Philippines and abroad. Reynita Fernandez, a former follower, says KOJC street-level solicitations are ongoing in Singapore, masquerading as charitable endeavors. Former KOJC member Faith Quilion says the fundraising is relentless, as the practice is the default mentality in the group. They say KOJC workers raised funds as gifts for Kibuloy, the self-proclaimed Son of God, in time for his 74th birthday, April 25. His birthday celebrations featured elaborate floats, parades, carnival booths, and performances. Thousands attended, including prominent political figures. Nakita nyo? So, iyan ba nagaganap lang sa grupo ni Kibuloy? Sabi ko nga sa inyo, laganap na yan. Naggaya-gayahan na yan. Kahit nga doon sa sikat na preacher dati, pag nag-birthday yun talaga naman. Bumabahan ng pera. Ang alam ko, meron kaming video noon dyan sa library. Papahanap ko sa researcher para next time is maipakita ko sa inyo, no? So, I think hanggang dito na lang tayo, mga kapatid. Binigyan ko lang kayo ng clue para huwag kayong madaya. Since maraming nagtatanong pa rin sa akin hanggang ngayon sa ating social media accounts, ano daw ang tunay na religion. Although gumawa na ako ng video about dyan, gusto ko pong magdagdag ng tip sa inyo, mga kapatid. Tip ito. Huwag kayong sasama sa isang religion na ginagawang negosyo. Pag sinabing negosyo, yung maraming binibenta, maraming koleksyon, may coercion na nangyayari, yung tipong inuobliga ka na. Hindi dapat ganun Pag may ganung religion, huwag kayong sasama kasi gagawin kayong palabigasan doon. Ang alam ko pong koleksyon lang sa Biblia is yung tithes and offering. Wala namang makakaputol dyan na yan, nasa Biblia talaga yan, dalawa na yan tithes and offering. Syempre, it's a matter of debate na lang kung ikaw magpapatupad ng tithe or hindi. Pero, nabasa ko na kasi buong Biblia wala namang nakasulat na ilalis yung sistema na yan At, syempre, kahit tithe yan, hindi naman din yan sapilitan.
Kung wala kang trabaho, alangan naman mag-tight ka, 'di ba? Ano itatight mo wala kang trabaho. Pag nagkatrabaho ka naman, hindi ka naman uobligahin din ng pastor dahil ang tithe ay call of stewardship. Kung naniniwala kang katiwala ka ng Diyos, nasa conviction mo 'yon kung magta-tithe ka. Pero yung sabihin mo na mag-aambagan tayo tigwa 1,000 o kaya pipilitin mo kung bumili ng concert ticket, ay hindi pwede 'yon. Yung Christmas caroling, kailangan mga ngaroling kami, sumama ako dun sa grupo na mga ngaroling, mali po yun Yung obligado kang bumili sa kung ano-anong binebenta ng mga workers ninyo, ng mga manggagawa, o kaya yung pipilitin mo kung magbigay ng tinatawag na tribute to the king. O si Kibuloy, merong ganyan, yung tribute to the king, kasi nga king daw siya, di ba? O yung ambagan sa birthday, meron din sila niyan. At kung ano-ano pa na wala naman sa Biblia. Dalawa lang ang nasa Biblia, tandaan nyo mga kababayan. Dalawa lang ang source ng financial ng bayan ng Diyos. Ikapo at handog lang, wala nang iba. Sabi nga ng Panginoong Hesus dito sa Mateo 23:23, sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga bagay na ito, ngunit huwag naman ninyong kakaligtaang gawin ang iba. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Tamang gawin ninyo ito. Hindi sinabi ni Hesus na mali na gawin ninyo ito. Sabi niya, tamang gawin ninyo ito. Ang alin? Yung pag-iikapo. Tamang gawin ninyo ito, sabi niya. Pero huwag ninyo naman daw pabayaan yung iba. Kasi yung mga Pariseo ng mga panahon na yon, yes, they giving tithes. Nag-iikapo sila. Pero wala silang katarungan. Walang awa sa kapwa. Walang katapatan. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, mas maganda sana kung nag-iikapo ka and at the same time, nagpapairal ka ng justice, ng mercy, and truthfulness sa kapwa mo tao. Yung iba, napaka-ipokrito. Inaatake yung aral ng pag-iikapo, samantalang sa kanila, sandamakmak naman yung kontribusyon na wala naman sa Biblia. Alam nyo, mahirap na lang talaga magsalita at pangalanan yung mga contribution na kinokolekta nila So, I think hanggang dito na lang po tayo mga kababayan. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Hanggang sa muling video po. To God be the glory.